Hideout. Kaya't sinabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin, upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa damit? Verse 26. Masdan ninyo ang mga ibon, hindi nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Mga ibon. Verse 27. Sino sa inyo ang makakapagpaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Verse 28. At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin niyo kung paano hindi sila nagtatrabaho ni gumawa ng damit. Verse 29. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit hindi sila nagtatrabaho ko sa inyo, kahit si Solomon na napakayaman ay hindi nakapagdamit ng singgada ng isa sa mga bulaklak na ito. Verse 30. Kung dinaramtan ng Diyos ang damo sa parang nabuhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Verse 31. Kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o na babahala tungkol sa mga bagay na iyan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Verse 33. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagarian ng Diyos at mamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Verse 34. Kaya nga huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas, dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga sularin sa bawat araw. Yun lamang po. Purihin ang Panginoon. Good afternoon sa bawat isa. Happy Mother's Day sa ating mga nanay. Ayan. At tayo po ngayon ay magse-celebrate sa inyong mga mother, sa mga mother natin dyan. At ngayon, tayo po ay dadako sa ating pong pag-aaralan sa hapon na ito. At alam ko naman na ang bawat isa sa atin ay merong mga pag-aalala sa buhay. Meron tayong mga worries in life. Iba-iba po ang ating mga pinagdadaanan sa buhay. Iba-iba po yung mga kinababalisaan natin sa buhay. Although tayo ay mga Kristiyano na, pero dumadating o sa punto ng buhay natin, nakakaranas pa rin tayo ng worry sa ating buhay, pagkabalisa sa mga bagay-bagay. So ang pag-aalala ay isa sa mga pangunahing nararamdaman ng tao kapag mayroong mga hindi magagandang nangyayari sa ating buhay, sa ating kapaligiran. Minsan tayo nag-aalala tayo. Halos lahat ng tao nag-aalala para sa mga kaligtasan at kinabukasan ng bawat isa. So, ayon sa isang pag-aaral, may ilang mga factor na pinanggagalingan ng worry o pagkabalisa ng tao. Isa na dito yung tinatawag na stress at work. Ayan. Lahat sa mga nagtatrabaho, nakakaranas yan ng stress sa trabaho. Lalo na kung dakulo na napakarami ng trabaho. Halos lahat na lang inaatang sa iyo yung trabaho. Yung trabaho ng katrabaho mo, pinapatrabaho sa iyo.
Siyempre, nakaka-stress yun. Kasi instead na less lang yung gagawin mo, mas nagdudubli yung ginagawa mo. Ano pa? Minsan, hindi kayo magkasundo ng boss mo. Yan. So, nakaka-stress magtrabaho. Lalo na kung hindi kayo magkasundo ng amo mo, ng manager mo. So, isa yan sa nagiging factor kung kaya't maraming mga nag-worry, maraming nai-stress dahil sa hindi pagkasundo ng kanyang boss. O minsan, hindi mo makuha-kuha yung trabaho mo. Nahihirapan ka doon sa pinapagawa sa iyo. Kaya, nai-stress ka doon sa mga bagay na yon. O sometimes, sa mga katrabaho mo. Yun yung mga factor o isa sa mga factor na nai-stress ka sa trabaho mo kung kaya't humahantong na ikaw ay nagwo-worry, ikaw ay nababalisa. Pangalawa, na pinanggagalingan kung kaya't nai-stress o nag-worry ang isang tao ay yung stress sa school. Sino sa mga estudyante dito? Lalo na kapag maraming mga assignments, thesis, ano pa, mga research, mga activities. Ayan, bayadan na. Ang nanay niya na nai-stress. Yeah. Lalo na kung hindi magkasundo ng kanyang classmate. Or hindi sila hindi sila magkasundo ng kanyang teacher. May favoritism yung teacher, hindi napapansin yung kanyang mga ginagawa. Sometimes isa rin 'yan sa mga factor kung kaya't ang tao nagkakaroon na nai-stress ang isang tao at humahantong sa pagkabalisa o pagka-worry ng isang tao. Ano ba? Stress sa personal relationship. Isa na dito yung tinatawag na marriage life. Minsan nababalisa ka dahil puro na lang problema sa inyong pamilya. Stress ka dahil hindi kayo magkasundo ng asawa mo, lagi kayong nag-aaway. Or minsan sa mag-boyfriend, mag-girlfriend, stress ka dahil lagi na lang hindi kayo nagkakasundo. Yung iba yung priority niya kaysa priority mo. Magkaiba kayo, hindi kayo magkasundo. Or sometimes sa parents. Yan, hindi may yung parents mo, hindi kayo magkasundo ng parents mo or sa mga kapatid mo. Yan tinatawag na stress and personal relationship. Yung isa namang stress na humahantong sa pagkabalisa ng isang tao, yung tinatawag na stress and financial. Yan. Now na humahantong yan sa pagkabalisa, lalo na pag marami kang babayarin. Tapos hindi pa dumadating ang iyong sahod. Kulang-kulang pa ang iyong sahod, mas mataas yung binabayaran mo kaysa sinasahod mo. Talagang may stress ka. Talagang magwo-worry ka. Kasi hindi mo alam kung saan ka kukuha ng iyong panggastos. At mayroon namang tinatawag na stress from unpredictable o uncertain world events. Tulad kang pandemic. Dakulo ng nabalisa, dakulo ng na-stress kang time na pandemic. Ano pa? Yung tinatawag na nagkaroon ng war, nagkaroon ng bagyo. Ngayon, ang ini-stress natin ngayon ay sobrang init. 'Di ba? Nakaka-stress ngayon ng sobrang init kasi bawat galaw mo talagang dadapluson ka tulos, grabe, hindi ka makapagtrabaho ng maayos kasi gusto mo doon ka magtatrabaho sa comfortable kang paligid kasi napakainit ng panahon ngayon. Lalo na sa mga nagtatrabaho sa field, 'di ba? Grabe po yung namamatian. Kaya nagkakaroon tayo ng stress. Lalo na sa panahon natin ngayon, sobrang init. Meron namang tinatawag na stress from an emotional trauma. Yung mga namatayan ng mahal sa buhay, nagkakaroon sila ng balisa. Nababalisa sila kasi nawala yung kanilang mahal sa buhay. Nawala ng pusa, yan. Nawala ng aso. Na-stress, nag-worry yan. Lalo na kung malapit na yung birthday. Nag-worry na yan.
madagdag na naman niya, ano nga daw nga kung abuton ko pa nga yung taon na ini. Ano daw nga kung maka-birthday pa ako sa sunod na taon. Dahil pa nangyayari, na-stress na, nagwo-worry na. Tiga-worryan niya kung ma-birthday pa siya. Yan po isa sa mga saro na faktor kung nagkakaroon ng worry ang sarong tao. So, meron namang tinatawag tayong stress from serious medical illness. Ito yung mayroong mga karamdaman na mga serious na karamdaman mayroon silang cancer, AIDS, HIV, na nag-iisip sila, ilang buwan na lang kaya ang aabutin ko. Yung worry, pagkabalisa ay nariyan. Yan po yung mga faktor na minsan, yan po yung mga faktor kung saan humahantong sa pagkabalisa ang isang tao. Or minsan, yung side effect of medication, lalo na yung mga nagme-maintenance, yung grabe yung pag-worry nila, napakarami yung kanilang wino-worry, yung paano yung pambili ng gamot, yung paano yung pang-maintenance ko, masusustain ko ba yung health ko. So, yun ang tinatawag na side effect of medication. So, marami pong mga factor na pwede pong yan po yung pwedeng worryhan nyo. Aling bang factor doon ang nakikita nyo na isa sa mga pinagdadaanan nyo ngayon? O all the above. Kaya kung saan sobrang na-stress tayo, nababalisa tayo. Ang iba dyan, financial stress. Sain ko daw ngaya kukuha niya so pagpakasalmi. Mataharanin na ngaya, nag-iisip na nag-worry na. Bata ngaya sa Domingo, Mother's Day. Ano daw ngaya ni regalo kay Mrs. Nagpapara-worry na. Alam niyo po, nung binag-aaralan ko tong pinag-aaralan ko to, sabi ko, saan ko daw, ano daw ang pwede kong maitapik ngayong Sunday? Ako baga, pag ako nagtatapik, minsan, piga-aragihan ko muna yan. Kaya minsan, takuton ako pag, ano yung topic ko? Nung, binabasa ko to, yung Matthew chapter 6, verse 25 to 34, nakita ko doon na pinapayuhan ni Jesus ang kanyang mga alagad. Kasama rin yung mga doon, yung mga nakikinig doon sa Sermon of the Mount, na ang sabi doon, huwag kayong mag-alala. So, nakita ko about worry. Ang sinasabi doon. Nung Monday, pinag-iisipan ko to, sabi ko, yun, sabi ni Lord, ito ang itapik. Parang nag-ano sa akin si Lord, ito yung imensahe mo sa darating na Sunday. Nung Monday, habang iniisip ko to, maaga kaming gumising ni Jen kasi ihatid ko siya kasi magtatrabaho siya sa Naga. Tapos pagising niya, sabi niya, makulugon daw sa ngipon niya. Nag-worry ako. Kasi baka pag niya dumaan, solo siya, magparakulog niya kasi namamaga yung gums na niya. Down ko. Talagang worry, talagang pinaano sa ko ni Lord. Tapos, nung Monday uli, sinabihan ako ng boss ko. Ngayon, Johnny, if ganito yung decision ng management na yung truck doon na dinonate sa atin, tatlong sasakyan yun, i-check nyo isa-isa kung ano yung mga problem. Siguro almost abutin kayo ng isang linggo doon. Sabi ko, paano yung pamilya ko? Kung ganun niya magiging sitwasyon, hindi ako uwi. Nag-worry na naman ako. Magagawa ko ba yung mga pinapagawa sa akin? Tapos, sanabihan pa ako, in case ngayon na makuha na natin yun at ma-procurement na yung lahat ng mga gagamitin, ipapadala namin kayo doon. Mga ilang buwan ba kayo bago ma-finish nyo, matrabaho nyo yun doon? Sabi ng senior mekaniko, abutin tayo ng mga 2 buwan. Sabi ko, walang uwian yan. So sabi ko, paano yung pamilya ko? Sabi ko, talagang worry talaga ang pinapano sa akin ni Lord. Ang binibigay sa akin mensahe ni Lord ngayong darating na Sunday. Nung prayer meeting,
habang nakikinig ako ng mga testimony, isa sa mga testimony na narinig ko kay Pas Jay, na sa sobrang init, meron siyang nais na bilhin na makakatulong para ma-relieve yung init. Ay, sobrang init. Nag-stress siya ngayon kung saan kukunin yung pambili ng gusto niyang bilhin. Sabi ko, about worry na naman, worry na naman ang pinapaano sa akin ni Lord. Nung Miyerkules, paggising namin, di alis na kami, lumapit si Jaser. Si Jaser ay nagsasang language na mag-aasikaso na raw siya, printan daw siya ng biodata at siya ay magtatrabaho. Sabi ko, pambira, si sama alaga sa akin. Di yun, inayos ni Jen, yung printan ni Jen. Taas yun na. Sabi ko, worry na naman. Sabi ko, nag-worry ako. Si sama alaga kay Ashriel ba? Wala kaming mawalatan. Tapos nung Webes, ito na naman, nagbisita kami sa San Joaquin, sabi ko, salamat. Magsangtaw na tinanom kong kamuting kahoy. Pagkabot ko duman mga magayunan sa tindog. Ngunyan, tigbunot ko. Nakatulo na akong bunot, wala lamang kiunod. Inubos ko, tinanggal ko gabos, ang nakuha ko sa naanom na pidaso. Sabi ko, grabe yung namamatihan ko, puro taga. Yan, nung Friday naman, nagabot na naman subil sa tubig. Bira, talang kawon subayada. Uri na naman. Tapos, nung Sabado na. Ay, salamat, harani na, Domingo na. Nung Sabado, yan. Pagka umaga, sabi ko, gagawa na ako ng preaching ko. Inisip ko kung ano yung paano magsimula. Hindi ko makapagsimula. Umalis si Jaser. Pagdating ni Jaser, ugmahon siya. May trabaho na kaya ako. Kaya pa lang, dahil ko napupuunan sa kuyang preaching, may dadagdag pa palang na worry. Sabi ko, nakalawag na si Jaser. Paano na sumalaga kang akim eh. So, sabi ni Jen sa kuya, paano kaya ngaya? Worry ngaya ang gusto mong itapik. Kaya ngaya, yan ngaya, tuloy ngaya, oh. Sa Sunday, tapuson mo na ngaya yan about sa worry tanghaling makarelease na ngaya kita dyan sa na yan. Kaya ngunyan, sa kuya pong itatapik sa Indo is about huwag mabalisa. Ayan. Kaya tatapuson ko na iningon yan. Kaya makinig kayo sa aking pong mensahe. Kaya ang topic natin, huwag mabalisa. Sabi dyan, ang tanong sa atin, ano ang nais ng Diyos sa atin upang hindi tayo mabalisa? Una, huwag mag-alala sa inyong buhay. Parang sinasabi sa tuya ng Diyos, sinasabi sa atin, huwag kayong mag-alala sa inyong buhay. Anong sabi dyan sa verse 25? Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong inumin upang kayo mabuhay o kayo tungkol sa susuotin sa inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain o katawan, kaysa damit? Masdan ninyong mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni anuman o kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung ano ang tumutubo. Sila nagtatrabaho niya gumagawa ng damit, ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamtan ng Diyos ang damo na sa parang ng buhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, kayo pa kaya kay liit ng inyong pananampalataya. So, huwag tayong mag-alala sa ating buhay. Bakit? Ang Diyos po ang bahala sa atin. So, ang utos ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad at sa mga nakikinig noon sa Sermon of the Mount ay ganoon din sa atin ngayon, na huwag tayong mabalisa. Sapagkat higit tayong mahalaga kaysa kanyang ibang mga nilikha. So, ibig sabihin, mas mahalaga tayo doon.
Bakit tayo nag-worry kung tayo ay mas mahalaga doon sa mga nilikha ng Diyos? Tayo po yung pinakamahalaga sa mga nilikha ng Diyos. Kung titingnan natin sa talata na ating binasa, makikita natin na ito'y ikinumpira tayo sa mga ibon. So, sinabi niya na higit tayong mahalaga kaysa mga ibon, kaysa mga punong kahoy, maging sa mga bulaklak na sumisibol sa parang. So sa madaling sabi, ang tao ay ang pinamakahalaga sa lahat ng nilikha ng Diyos. So sa katunayan, tayo ang ipinamahala ng lahat ng bagay. Kaya nga sabi sa awit chapter 8, verse 3 to 8, ang sabi po doon, hindi ko po pinalagay dyan, kasi nice kung buksan nyo ang iyong Biblia. Ayan, linagay na pala. Sabi dyan, pinagmasdan ko ang langit na gawa ng inyong kamay, pati na ang buwan at mga bituin na inyong inilagay. Ano ba ang tao upang iyo'y pahalagahan? O anak ng tao upang iyo'y pangalagaan? Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti, pinusbus mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha, sa lahat ng mga bagay, siya ang inyong pinamahala. So sa madaling sabi, nilikha ng Diyos ang tao at ginawa siyang pinuno ng lahat ng nilikha at sa lahat ng mga bagay. At ang tao rin ay ginawa ng Diyos na tapamahala dito. So ibig sabihin, tayo po ay nilikha ng Diyos, ginawa tayo ng Diyos upang tayo yung mamahala ng lahat ng bagay. Ibig sabihin, tayo po ay may karapatan. Kaya bakit tayo nagwo-worry sa mga bagay na dito sa mundong ito, na tayo po yung pinakamahalaga sa lahat ng nilikha ng Diyos? Ibig sabihin, nariyan yung biyaya ng Diyos. Nariyan po yung pagpapala ng Diyos sa atin. Minsan, hindi natin nakikita dahil sa ating mga kabalisaan, dahil sa ating mga worry, sa mga bagay-bagay. Kaya sabi nga, yung biyaya ng Diyos ay umaapaw. Kaya lang, hindi natin na nakikita dahil nakapokus tayo doon sa mga problema, instead na tingnan natin na ang Diyos ang nagbibigay, nagsusupply ng lahat ng ating mga pangangailangan. Na nai-interrupt yung ating paningin na ang Diyos ay nariyan para i-provide ang ating mga pangangailangan. Minsan, nag-worry kita sa mga bagay-bagay, sa pang-oral daw, pero dahil pag-ilingon na ang buhay ang mas pinaka-importante sa gabos. Nagpabaya ba ang Diyos sa indo? Isipon ta sa habang kita ngunya nabubuhay, nagpabaya ba ang Panginoon sa buhay natin? Hindi nagpabaya ang Panginoon. So, kung tayo'y ginawang katiwala ng ating Panginoon, hindi dapat nangangamba o nababalisa. Dahil kaya ng ating Panginoon na ibigay ang lahat ng ating mga pangangailangan sa buhay. Bakit tayo nababalisa? Because minsan nagkukulang tayo sa ating pananampalataya. Ano po ang sabi sa verse 30? Sabi sa verse 30, kay liit ng inyong pananampalataya. Kung bakit ang tao nababalisa, it means, kung tayo'y nababalisa, nagpapakita ito ng ating maliit na pananampalataya. Kung ang Diyos ay napakalaki, ang Diyos ang may likha ng lahat ng lupa, ang lahat ng narito sa mundong ito, bakit tayo mababalisa? Kaya kung mayroon tayong mga pananalig sa Kanya, hindi tayo mag-aalala tungkol sa ating mga kakainin, daramtin at iinumin. Dahil sabi nga niya, kung kinakalinga niya ang mga ibon, tayo pa kaya higit tayong mahalaga. Ibig sabihin, mas mahalaga tayo sa anumang Kanyang nilikha. Kaya walang dahilan upang tayo ay mag-alala, alam ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya nga sabi niya sa awit, chapter 37, verse 25, ang sabi niya po dyan,
at buhat sa hindi mula sa pagkabata, ngayon tumaging hampas lupa. Ito po ay sabi ni King David sa awit na sabi niya sa talambuhay niya, sabi niya diyan, mula pagkabata niya nang siya'y tumanda na sa kanyang tanang buhay, wala siyang nabalita na yung taong tapat sa Diyos ay napabayaan or yung anak ng Diyos ay naging hampas lupa. O sa madaling sabi, yung mata ng ating Panginoon, yung presensya ng ating Panginoon ay nariyan sa mga mananampalataya. Ibig sabihin, nakikita ng Panginoon ang lahat ng ating mga pangangailangan. Bakit tayo nagwo-worry? Kung ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, bakit tayo nagwo-worry? So dapat hindi po tayo mag-worry sa lahat ng bagay. Kaya nga sabi sa atin ni Apostle Pablo sa Philippians chapter 4 verse 9, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So ibig sabihin, nariyan yung pagpapala kung lumalapit tayo sa ating Panginoong Jesus. Ibubuhos niya yung pagpapala sa atin. Kung minsan, marami tayong mga alalahanin, hindi natin dinudulog sa Diyos yung ating mga alalahanin sa buhay. Kaya kung minsan hindi natin nakikita o nakukuha yung pangako ng Diyos sa atin. Dahil napupulag tayo doon sa pagkabalisa, doon sa mga worry, doon na nakapokus yung atensyon natin, hindi na tayo nakapokus doon sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. Sapagkat kung tayo'y lumalakad ayon sa kanyang kalooban at katuwiran, wala tayong dapat ipag-alala. Tandaan natin, ang pag-aalala o pagkabalisa ay kabaliktaran ng pagtitiwala sa Diyos. Kung tayo ay maraming alalahanin, tayo nababalisa, ibig sabihin, wala tayong pagtitiwala sa Diyos. Kasi kung mayroong tayong pagtitiwala sa Diyos, bakit tayo nag-aalala? Minsan, nagkukulang tayo sa pagtitiwala natin sa Diyos. Kapag nag-aalala tayo, sinasabi nating walang kontrol ang Diyos sa buhay natin. Parang sinasabi natin, parang hindi ba kaya ng Diyos na gawin ito sa buhay mo? Parang hindi natin, parang nililimitahan natin yung kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos ay ang may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya dapat sa Kanya tayo magtiwala. Huwag tayong mag-focus sa mga alalahanin. Baka mas lalo lumaki ito. Sa halip, i-focus natin ang ating atensyon sa Diyos at makakatagpo tayo ng kapayapaan sa halip pag-aalala. Ano po ang ibinibigay sa atin ng worry? Ano po ang ibinibigay sa atin ng mga kinababalisaan natin sa buhay? Hindi pagtitiwala sa Diyos. Kasi kung meron tayong pagtitiwala sa Diyos, bakit tayo mag-worry sa kinabukasan? Bakit tayo mag-worry sa lahat ng ating mga kakainin, sa lahat ng ating mga daramtin? Higit tayong mas mahalaga. Kaya nga, in-emphasize doon na mas mahalaga tayo sa kanyang mga nilikha. Tayo yung pinakamahalagang nilikha ng Diyos. Kaya dapat tayong magtiwala sa Diyos. Pangalawa, unahin natin ang kaharian ng Diyos. Ano ang nais sa atin ng Diyos upang hindi tayo mag-alala o mabalisa? Unahin natin ang Diyos. Unahin natin ang kaharian ng Diyos. Sabi sa verse 31 to 33, kaya't huwag kayong mag-alala, baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam ng inyong amang nasa langit ang kailangan ninyo, ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. At ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, ibibigay sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Seek ye first the kingdom of God. Isa sa mga nais ng Diyos sa atin upang huwag tayong
mabalisa, umantong sa pagkabalisa o sa mga worry, is unahin natin ang Diyos sa buhay natin. Unahin natin ang Diyos sa buhay natin sa lahat ng bagay. Alam ng ating Panginoon ang ating mga pangangailangan. Sabi niya, ibibigay niya sa atin ang lahat ng mga ito, basta't unahin natin ang kaharian ng Diyos. Ang tanong sa atin, paano natin inuuna ang kaharian ng Diyos? Paano ba tayo nagbibigay ng panahon sa Diyos? Paano tayo naglalaan ng oras sa Diyos? Tayo ba'y nag-a-attend ng mga gawain sa Panginoon? Tayo ba'y nag-a-attend ng prayer meeting? Tayo ba'y nag-a-attend ng discipleship class? Tayo ba'y nagdi-devotion? Lahat ng para sa Diyos, ginagawa ba natin? Inuuna ba natin ang Diyos? Or natatakpan ito ng mga pagkabalisa sa buhay natin? So ang nais ng Diyos sa atin, unahin natin ang kanyang kaharian. At higit sa lahat, tayo'y laging manalangin sa Kanya upang hingin ang nais natin na ibigay sa atin ng Diyos. Kaya nga sabi sa atin ni Apostle Pablo sa Filipos chapter 4 verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. So kung mayroon daw tayong nais, hilingin natin sa Diyos, hingin natin sa Diyos na mayroong pasasalamat. So ibig sabihin, sabi ni Pablo, turn our worries into prayers. So Paul encouraged us to pray more. Nais ni Apostle Pablo na tayo'y manalangin sa Panginoon at hingin natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga kailangan. Yan po yung nais sa atin ng ating Panginoon. Kaya sa tuwing nakakaramdam tayo ng pagkabalisa, idulog natin sa panalangin. Seek first the kingdom of God. And we need to trust God to handle all of our situation. I-entrust natin sa ating Panginoon. Pinakamahalagang gawin ng isang Kristiyano ay unahin ang Diyos sa lahat ng bagay o anumang sitwasyon sa ating buhay para makamta natin ang lahat ng ninanais natin sa ating buhay. Sometimes, hindi natin nakikita yung pagpapala ng Diyos kasi hindi natin inuuna ang Diyos sa buhay natin. O sometimes, hindi natin nararanasan yung mga pagpapala ng Diyos kasi mayroong mas priority tayo sa buhay. Hindi natin pinapriority ang Diyos. Minsan, pangalawa na lang ang Diyos sa buhay natin, hindi siya yung una sa buhay natin. Malinaw na sinasabi dito sa verse 33 na ito na unahin natin ang ating Panginoon sa ating buhay upang hindi tayo humantong sa pagkabalisa sa ating buhay. Sapagkat kung inuuna natin ang Diyos sa ating buhay, God will provide all our needs. Kaya nga sabi kanina sa kanta, ang Diyos natin ay Jehovah Jireh. Ibig sabihin, God will provide. Kung ang Diyos ang nagpo-provide sa atin, bakit tayo mababalisa? Alam naman natin na hindi naman nagpabaya ang Diyos sa atin. Tested na po yan. Sa panahon na tayo'y walang-wala, ang Diyos ay gumagamit ng kaparaanan, gumagamit ng mga tao para maging instrumento ng pagpapala. Minsan nga, ginagamit mga hayop para ikaw pagpalain. Sabi ko sa inyo, yung pamilya na meron lang silang kanin, wala silang ulam, sila'y nananalangin at nagpasalamat sa Diyos sa lahat ng biyaya. At yung moment na yon, mayroong nag-aaway na 2 pusa, may isa palang 10 kilong tilapyang pinag-aawayan at nahulog doon sa hapag. At pagising nila, mayroon lang tilapya. Lulutuin na lang. Di ba? Minsan ginagamit ng Diyos. Kahit niya yung mga imposibleng mga pangyayari, ginagamit ng Diyos para ikay pagpalain. Lalo na yung isang pamilya, walang-wala. Gusto sana magpunta ng mall, wala silang pera. Ito namang mayroon silang alagang uwak, nakawala. At pagbalik ng uwak, mayroon dalang 1,000. Ginawa nila, kinuha nila yung sila'y nag-shopping, sila'y nagpunta ng mall. O ginamit yung uwak, di ba?
Sometimes, hindi natin kayang kontrolin ang Diyos kung paano siya gumawa ng paraan para i-provide ang pangangailangan natin. Hindi lang po tao kaya niyang gawin. Kaya niyang maging instrumento para tayo pagpalain. Kaya ang Diyos hindi po nagpapabaya sa atin. Tested po yan. Kaya nga, doon sa sinabi ni King David na warang Kristiyanong pinabayaan ng Diyos. Kung sarok ang totoong Kristiyano, hindi ka kayang pabayaan ng Diyos. Ang isang anak ng Diyos, hindi kayang pabayaan ng Diyos. Alam ng ating Panginoon ang ating mga pangangailangan. Kaya nga sabi ko, kung time na nagsabi si Jesser na matrabaho na siya, sabi ni Mrs., okay lang. Alam natin na ang Diyos ay magpo-provide. Huwag tayo mag-worry. Sapagkat alam ng Diyos ang yung ating desire ng ating mga puso. At siya ang gagawa ng kaparaanan para mapangyari ang mga bagay na nais niya sa ating buhay. Pangatlo, ano ang nais ng Diyos? Pangatlo, anong nais ng Diyos sa atin upang hindi tayo mabalisa? Huwag mag-alala sa araw ng bukas. Dahil kita magpara-alala sa mga masunod na mangyayari sa ating buhay. Ayun yung problema sa tuya minsan. Dahil pa nangyayari, grabe na suwori ta. Kinder pa sa nasuaki, tigi-isip mo na, paano situation niya sa college? Ara yun. Minsan arog kita kayan, very advanced kita mag-isip. Dahil pa nangyayari, pero pag-iisip mo na. Narumduman ko kahit kwento ni Papa Samuya. Si Lolo dahil kahito, mayroon silang lupain. Sabi doon sa mga tugang ni Papa, o ika ngaya, Noy, ika ngaya ang mag-awan duman, tapos tanuman mong kamuti. Sabi doon. Ika naman yan ika nga niya ang magtinda. Sabi kay itong tugang na babae na Papa, awinda nga niya, papagalon niya magtinda. O bako, tinampilong tulos, dahil pangani nangyayari, may nangyari na. Minsan, very advanced mag-isip. Nag-worry tulos. So, huwag tayo daw mag-alala. Bakit nais ni Jesus na huwag tayo mag-alala sa araw ng bukas? Nais niya na magtiwala tayo sa araw-araw na ibibigay niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Tandaan po natin, pangangailangan. Hindi po once. Minsan nag-worry kita, yung dahi ngaya ka. Wala na ngaya kaming TV. Wala ngaya kaming aircon. Wala ngaya kaming rep. Ang tanong, needs ba yun o wants? Wala na ngaya akong cellphone. Dahil ka mag-worry. Kung needs mo yan, ibibigay yan sa'yo ng Diyos. Kung kaipuhan mo bag, ibibigay ng Diyos kung kailangan mo. Pero kung wants mo lang yan, kung kapritsyohan mo lang yan, hindi yan ibibigay sa'yo ng Diyos. Pero kung needs mo yan, ibibigay yan sa'yo ng Diyos. So, kung paano pinuprovide ng Diyos ang lahat ng pangangailangan sa araw-araw, sa hinaharap pa kaya? So, hindi dapat nating hayaan na mapektuhan ng ating mga alalahanin tungkol sa araw ng bukas ang ating relasyon sa Diyos. So, dahil sa kakaisip kang mangyayari sa araw ng bukas, instead na magsimba, yaon sa arong, nakamukmuk, nag-iisip. Sa kakaisip, natapos na lamang sa preaching ni Brother Johnny, dahil pa nakasangli. Kakaisip kang problema, kakaisip kang mga para sa aga. So kakaisip, kakaunon sa aga dahil nagsimba. Maisip, kung magsimba ako, anong kakaunon mi para sa aga? Nagtrabaho dahil nagsimba. Sa kakaisip kang Mother's Day, nagduman sa luwas, nagkaraon, dahil na nakasimba. Mas inuna so celebration kaysa mag-celebrate sa ating Panginoon.
Or sometimes, hindi natin nauuna ang Panginoon at minsan yung worry natin ay nauuna na. You should never let your worries about tomorrow affect your relationship with God today. Huwag natin hayaan na yung mga worry natin para sa araw ng bukas maapektaduhan yung ating relasyon sa Diyos sa mga oras na ito. Yung ating relasyon sa Diyos. Ang isang taong namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay walang dapat na ipag-alala. Amen po ba? Because God will provide all our needs. Kaya tapuson ka na para maubos na sa tuyang worry. Kaya para sa ating pagtatapos, ang nais ng Diyos sa atin, unahin natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Seek ye first the kingdom of God, and He will provide our needs today and forever. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Who is our promise keeper? Walang iba kundi ang Diyos. Walang iba kundi ang Diyos. Kailangan sila po muna ay maialay sa Diyos. Kailangan matanggap po nila ang blessings ng Diyos. As children go older, marami po ang sa kanila ay nag-e-impluwensya. Kailangan munang Diyos muna ang mag-impluwensya